I considered beauty as a curse. I didn't like the idea that I'm attractive. Parang feeling ko, I could have more peace and I could prove myself more kung hindi ako attractive. Ito ang naging kaisipan ni Lani sa loob ng mahabang panahon. Bata pa lamang siya ay naririnig na niya ang mga katagang, "Maganda ka lang, walang ibang gugustuhin sa'yo." Kaya naman, sa halip na lakas ng loob ay kabaligtaran pa ang naidulot nito sa kanya. Bitbit niya ang pasaning ito hanggang sa siya'y makapagtrabaho na. Sa pagluwas ng Maynila upang abutin ang pangarap na magsulat, isang hindi inaasahang pangyayari ang kanyang kinaharap. In one of the companies where I previously worked, it's a publishing house, I experienced unbecoming actions from my boss. I noticed that he's starting to look at me in a different manner. Nag-start siya na meron ng iniiwan ng mga letters dun sa table ko. Tapos later on, makikita ko mga love letter siya. Wala siya kasing ginagawang action na yung hahawakan ka. Or ano, it's more of yung psychological. Kasi pag hindi mo na binabasa yung letter, sasabihin niya, basahin mo. Bakit hindi mo binabasa yan? And then it progressed to sinasama niya na ako, yung business transactions outside. Ako yung pipiliin niyang isama. He wrote me letters na threatening. Yung demonyo na ako, kaya kong pumatay, gano'n. Yun ako medyo na-scare talaga. Sa paglipas ng panahon, sa tulong ng PCW o Philippine Commission on Women, ay marami ng batas ang naipatupad upang maprotektahan ang mga kababaihan. At ayon dito, ang dinanas ni Lani ay maituturing na bahagi ng sexual harassment. Kadalasan sasabihin, hindi naman sexual harassment yung ginagawa. For example, binibiro ko lang naman. Pero kung yung babae, ang dating is na-harass ka na talaga. Tapos, lalo na kung sinabihan mo na itigil na, tapos hindi pa rin tumigil. Yan talaga, pwede mo nang ireklamo na dun sa, either dun sa Human Resource Management Office, kung yung office, pwede ka rin magsampa ng case for sexual harassment. May mga times na dumarating yung iniisip ko, baka nga it's my fault, baka it's me attracting the bad side of them to me. Ang pananaw na ito ni Lani ay unti-unting nagbago nang makilala niya at tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Dito nalaman niya at ipinaglaban ang kanyang pagkababae. When I came to know who I am in Jesus and what He has done for me, I just realized that everything that He has bestowed on me could be a blessing to other people. Because everything about me is going to be used for His glory and His purpose. Sa kasalukuyan ay nagtuturo si Lani sa mga kabataan at bahagi ng kanyang leksyon ay ang totohanang pag-unawa sa sarili. Nagsulat rin siya ng libro upang maunawaan ng mga kababaihan ang tunay na kabuluhan ng buhay. Ang pagbabagong ito kay Lani ang nais makita ng PCW sa mga Pinay. Isang focus area din ng PCW is yung women's economic empowerment. So ito yung paanong makakatulong yung kababaihan dun sa ating economic development. So either maliliit na negosyo or dun sa, kung sila ay employed nandun sa kanilang mga trabaho, paano naman mapoprotektahan yung kanilang rights as workers. Ang adhikaing ito ng PCW ay isang napakagandang kulturang matatagpuan naman sa AirAsia Philippines, kung saan ang mga trabahong panlalaki ay maaaring gampanan ng mga babae. After World War II, most of commercial airline pilots came from the military. So the military style of training was adapted. So nandun yung, siyempre military, normal lang yung nagsisigawan, minamanhandle yung estudyante kasi lalaki din sila. Second, most of the aircrafts at that time were cables. So, it was required na malalaki yung katawan ng mga piloto dahil mano-mano yung liparan at that time. Early 80s, an airline decided that they would try to get in female pilots. In the late 90s and until 2000, naging mas modern na yung eroplano, mas magaang ilipad. It used to be, the old planes, it required at least a pilot of 5'4" in height. Hindi naman lahat ng Pilipino 5'4". The modern airplanes of today, na-adjust na
Practically, yung upuan, yung pedals, these things can be adjusted to a smaller person. That's why Filipinas, generally at the height of 5'2", 5'3", nakakapasok na sila sa industriya. Isa na rito ang pilotong si Cheska na hindi napigilang abutin ang pangarap, gaano man ito kataas. Pinagsasabay ko yung pag-aaral ko at saka yung work ko. So, tapos yung family ko pa, syempre, dun, yung time management ko dun, yun yung nagiging isa sa problema ko. Kasi minsan wala ka na oras sa sarili mo, pero kasi gusto mo, may gusto kang paratingan. Kaya kahit nahihirapan ako minsan, I still try my best para lang matapos ko yung mga gusto kong marating. Masaya rin sa kanyang trabaho ang napakagandang si Loris, na isang team leader ramp ng naturang kumpanya. Siguro kaya puro lalaki yung nabibigyan ng chance before. Kasi mahirap talaga yung trabaho eh. Hindi mo maiisip na may babae sa ganong field na ginagawa yung ganito, sa ganyang init ng araw, sa ganyang lakas ng ulan, bumabaha, may babae doon. Pero ngayon, nabigyan kami ng chance. Nalaman nila na kaya din pala, kaya din ng mga babae na mag-stand out sa mga ganong klase ng trabaho. Sa galing na taglay ng mga kababaihan, nagiging guro sila sa sari-sariling mga larangan. Sa dami na na-train kong mga piloto, it's turning out that the female pilots are more gentler. Kaya nilang pantayan ang galing ng lalaking piloto kasi hindi na kailangan ng muscle. Mas importante na yung brains, how you make quick decisions with all the computers that you have inside the aircraft. Sina Lani, Loris at Cheska, mga mukha ng makabagong Pilipinang pinatatag ng panahon. Kahit i-down ka ng mga tao sa paligid mo, prove to yourself na kaya mo talaga. And hindi mo na lang namamalayan na pati lahat sila sa paligid mo naniniwala na din sa'yo. Dasal lang yan at saka for sure, hindi tayo papabayaan ni Lord. Know your identity in Christ. As women then, we are extension of God's beauty. Parang may idea ang world na kung ano yung glimpse ng beauty ni Lord.